So ayun, what's up mga master, Sana All TV at New Zealand. Siyempre ang vlogger-vloggeran dito sa New Zealand, proud Pinoy at laging pusong Pinoy. So ayun, sa video na ito ay bigyan lang natin ng pansin ng isa sa ating tagapagsubaybay sa ating YouTube channel. So maraming salamat unang-una master. Sabi niya dito, anyway shout out muna sa'yo, Master Ninja Fail TV 2837. So follower ko ito sa YouTube at sa YouTube siya nag-comment. Sabi niya, Idol, next month larga na ako papuntang New Zealand. Gawa ka ng mga video na pwedeng unang gawin pagdating. So ayun, anyway, congratulations muna master sa misis mo at sa'yo na papunta dito sa New Zealand next month. So ayun, sabi niya dito, straight to residency kasi ang misis ko secondary teacher siya. Sinama niya na rin ako. Mag-apply na lang sana ako ng dairy farm worker pagdating ko dyan. May 3 years experience din naman ako. So ayun, napakaganda niyan master. So ayun, shout out ulit sa'yo Master Ninja Fail TV 2837. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So ayun, habang nasa biyahe ako, pag-usapan natin yung bagay na yan. So ayun, ang unang gagawin mo, unang kailangan mong gawin pagdating mo dito master, syempre enjoyin mo, langhapin mo, enjoyin mo yung ganda ng New Zealand. De, just lang. So ayun, winter na dito master. So sana magdala ka ng magdala ka ng mga jacket mo dyan. Magdala ka ng mga makakapal na jacket kasi winter na dito ngayon. So ayun, siguro naman aware ka na na ang New Zealand ay So pasensya na, medyo maingay si Google. So ayun, aware ka naman siguro na dito medyo may kataasan ng cost of living sa New Zealand. Hinaan lang natin. So aware ka naman siguro master na may kataasan ng cost of living dito sa New Zealand. So siguro naman na meron na kayong nahanap na na bahay na pwede nyong tirahan kasi dito tayo kasi yung kailangan na maghanap ng mga pwede nating tirahan dito. So ngayon 1 week bago kayo dumating dito, dapat maghanap-hanap na rin kayo doon sa area na maa-assign si misis mo, kung saang area siya, saang lugar siya dito sa New Zealand. So isa yon. Tsaka may mga kababayan tayo dito na nagbibigay ng mga pwede nyong magamit na panimula. May mga rin dito, may mga ukay-ukayan na tinatawag. So hanapin nyo lamang yung Salvation Army o Family Store. Makakabili kayo doon ng mga murang gamit sa bahay. Panimula, pwede na yon. Lahat naman ng mga nagsisimula dito, ganun yung ginagawa. So may mga kababayan tayo dito, marami ditong mga kababayan na nagdo-donate ng mga sobra at hindi na nila nagagamit ng mga gamit sa bahay. So pwede yon, pupuntahan nyo lang. At kung malapit naman kayo o malayo kayo sa sa area, sa location ng pagtatrabahuan ni misis mo, so pwede na kayong kumuha ng sasakyan. Napakarami ng rito, pwede kayong kumuha ng sasakyan para hindi na kayo mag-bus, less hassle na rin. Maraming mga car dealer company rito na pwede kayong kumuha ng napakababang napakababang weekly payment lang. So may mga $45 weekly. So ganun, napakaganda dito. So basta yun, dahil winter na dito, magdala kayo ng maraming jacket. Pwede naman kayong bumili rito, pero kung syempre nagtitipid pa kayo at sa unang arangkada kailangan nyo talaga magtipid, kailangan nyo mamili na dyan. Kahit papaano meron na kayong mga gamit. So basta regarding sa mga gamit sa bahay, maraming mga kababayan na nagdo-donate dito. I-like nyo yung mga Facebook page ng mga kababayan natin dito, mga Facebook group. So pwede kayo magtanong doon kung may mga sobrang gamit na pwede nyong mahingi. Ayun, bibigyan nila sa inyo. At dapat prepare din kayo kasi dapat meron din kayong extra allowance na pera kasi 'di ba wala pa naman kayo sahod. Not unless magka-cash advance si misis mo. Bigyan sila ng cash advance na na galing sa company. Pero kung wala, dapat meron kayong extra na pera para syempre yung pagkain nyo, yung sa unang linggo. So dahil weekly naman ang sahuran dito, unang linggo kayang-kaya na yan, kayang-kaya na sumurvive. So ang bahay dito master, kapag nasa CBD area ka, nasa city ka, nagre-rent siya ng 250 to 350 dahil dalawa kayo kasi kukunin nyo couple syempre. So kung kukuha kayo ng isang buong bahay, 2 bedroom, so nagre-rent siya ng 450 to 500 per week. Dollars yan New Zealand dollars per week.
So depende yan, depende sa area. Kasi kapag mga nasa mga medyo probinsya na yan, medyo mga mura-mura dyan. Kung kukuha kayo ng kwarto lang na, syempre panimula, kwarto lang muna, medyo mura-mura yon. So pwede rin kayong kumuha ng bahay. Halimbawa, kumuha kayo ng 3 bedroom house. So nagre-range yun ng mga 500 to 600 New Zealand dollar per week. So para dagdag income din, kagaya ng ginagawa ng ibang mga kababayan natin dito, pinapaupahan nila yung kwarto, o paupahan nyo na lang ng yung 2 kwarto, isa lang na kwarto gamitin nyo. At least meron pa kayong extra income. Paupahan nyo ng 200 yung isang kwarto, hindi may 400 kayo per week. So ganun yung diskarte, master. So sana nakapagbigay ako ng kahit kapiranggot na tips lang. Hindi kasi ako makapag-focus magsalita, gawa ng nahihilo din ako. Medyo nagda-drive tayo ngayon, master. So ayun. Anyway, congratulations ulit sa iyo at sa misis mo, master. Sana magkita tayo dito sa New Zealand. Sana dito ka lang din sa Auckland ma-assign, hindi kayo doon sa South, para kahit paano naman alam ko naman vlogger ka, kahit paano makapag-collab naman tayo. So ayun, mabuhay ka, God bless.